Mataas ang sikat ng araw sa ibabaw ng kabundukan ng Benguet. Pero sa lilim ng mga punong pino, naroon si Elias, isang batang may 12 taong gulang. Nakaupo sa isang patpat na bangko habang pinaiikot sa kamay ang isang piraso ng kahoy. Pinipino niya ito gamit ang patalim na hinasa mismo ng kanyang ama. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng mga ibon at ang banayad na pag-agos ng tubig mula sa sapa. Si Elias ay anak ng isang karpintero at isang ina na namayapa na noon pa mang siya'y 6 na taong gulang. Sa murang edad, natuto na siyang humawak ng kutsilyo, sumunod sa tamang hakbang sa pagputol ng kahoy, at higit sa lahat, mamuhay ng may pananagutan sa gitna ng kagubatan. Elias, tapusin mo muna yan bago tayo maghakot ng kahoy sa taas. Tawag ng kanyang amang si Mang Ramon mula sa kabilang dulo ng kubo. Opo, itay. Isang sandali na lang po. Sagot ni Elias habang pinapahira ng langis ang kahoy. Bagamat payak ang kanilang pamumuhay, hindi kailanman nagreklamo si Elias. Wala silang kuryente sa kanilang tirahan at kung umuulan, tagos ang patak ng tubig sa bubong. Ang kanilang kinabubuhay ay mula sa paggawa ng upuan, mesa at kung minsan ay mga palamuti na binibili ng mga nagkakamping turista. Pero bihira na ang dumadaan ngayon, lalo na't mas pinipili ng karamihan ang mga resort kaysa sa masukal na kagubatan. Ang tanging kaibigan ni Elias ay ang kanyang asong si Tuko, isang asong kayumanggi, matalino at palaging nasa tabi niya. Mula pagkabata, si Tuko na ang naging takapagbantay niya tuwing naglalakad siya sa gubat o habang natutulog sa ilalim ng mga puno. Magaling, Tuko! Natatawang sabi ni Elias habang hinagisa ng maliit na kahoy ang aso, na agad namang dinampot ito at masiglang bumalik. Isang araw, habang sila ng kanyang ama ay naggagapas ng mga tuyong kahoy, napansin nilang may kakaibang yapak sa lupa. Hindi ito katulad ng karaniwang bakas ng mga aso o baboy damo. Mas malaki, mas malalim. At tila nagiiwan ng marka ng matatalas na uwo. Tay, anong hayop kaya to? Tanong ni Elias habang tinuturo ang bakas. Tumingin si Mang Ramon sa paligid, sumeryoso ang mukha. Matagal na naming hindi nakita to, pero pamilyar ang itsura ng yapak. Baka bumalik na naman ang asong lobo na minsang umatake noon. Asong lobo? Bulong ni Elias, halatang nabahala. Noon lamang niya narinig mula sa mismong ama ang tungtil sa halimaw na iyon. Oo anak, may kwento ang matatanda rito. Ilang taon na rin ang lumipas, pero hindi nila alam kung totoo. Sabi nila, may puting asong lobo na lumilitaw tuwing taglamig at inaatake ang mga naliligaw sa gubat. May ilan na raw hindi na nakita pa. Bagamat tila alamat lamang, hindi maalis kay Elias ang kaba. Ngunit sa kabila nito, mas pinili niyang tahimik na ituon ang sarili sa araw-araw na gawain. Umaga'y naglalakad siya papunta sa pinakamalapit na paaralan. Isang mahigit 2 oras na lakad kung saan kailangan tumawid sa ilog at magdaan sa matatarik na landas. Sa hapon, tinutulungan niya ang ama sa trabaho. Sa gabi naman, nagbabasa siya sa ilalim ng gasera gamit ang mga lumang aklat na bigay ng kanilang kapitbahay noon. Sa gitna ng kanyang tahimik na mundo, palaging nariyan ang kanyang lolo Dado, isang matandang may masiglang tinig at puno ng mga salaysay. Elias, tandaan mo, sabi ni Lolo Dado isang gabi habang sila'y nakaupo sa may tabi ng apoy. Ang kabutihan ay parang butong itatanim. Hindi agad tutubo, pero kapag dumating ang tamang panahon, makikita mo ang bunga nito. Pero paano po kung may masama, katulad po ng asong lobo? Tanong ni Elias habang hawak ang tasa ng mainit na salabat. Ang masama anak, dumadaan lang, pero ang mabubuting tao, sila ang naiwan at nagtatayo muli. Laging tandaan yan. Dahil sa mga kwento ng kanyang lolo, natutong magpakumbaba si Elias. Hindi siya tulad ng ibang bata na nangangarap agad makaluwas sa Maynila. Para sa kanya, sapat na ang isang araw na matahimik, may pagkain at kasama ang pamilya. Ngunit kahit tila payak ang kanyang araw-araw, hindi ito nangangahulugang walang pinagdadaanan. Madalas siyang tuksuhin ng ilang bata sa baryo
kapag tuwing may okasyon at nagkakaroon ng pagtitipon. "Hoy, Elias! Amoy gubat ka na naman!" Sigaw ng isa sa mga bata. "Mukhang di na naliligo yan!" Baka magkahalimaw sa katawan. Dagdag ng isa pa, hindi niya ito pinapatulan. Sa halip, nilalakad na lamang niya ang daan pauwi. Mas pipiliin ang katahimikan kaysa sa pakikipagtalo. Tanging si Tuku lamang ang laging lumalapit sa kanya kapag ganitong sandali. Pag uwi sa bahay, makikita mo ang isang tanawin na tila iguguhit lamang sa aklat ng mga batang nangangarap. Ang kabundukan na kulay esmeralda, ang hamog na dumarampi sa balat tuwing umaga, at ang payapang tunog ng kagubatan na nagsisilbing musika sa bawat araw ni Elias. Ang batang ito, bagamat payak ang buhay at tahimik ang pagkatao, ay may ginintuang puso at tapang na di kayang tumbasan ng salapi. At sa likod ng kanyang simpleng pag-iral, isang tadhana ang unti-unting binubuo sa di niya inaasahang paraan. Sa isang daigdig kung saan ang kabutihan ay bihira ng mapansin, si Elias ay isang patak ng liwanag sa gitna ng kagubatan. Handa siyang tumulong, handang magpatawad, at higit sa lahat, handang magmahal sa kabila ng sakit ng mundo. Sa ngayon, hindi pa niya alam na ang simpleng buhay na ito ay babaguhin ng isang pagdating, isang pangyayaring mag-uumpisa sa isang ligaw na dalaga at sa isang halimaw na matagal nang natutulog sa ilalim ng buwan. Sa paanan ng kabundukan ng pulag, habang ang araw ay unti-unting nilalamon ng ulap, isang grupo ng kabataang may kanya-kanyang backpack ang nakatayo sa gilid ng isang trail. Ang ilan ay nagpapahinga, ang iba na may abalang nagpipicture. Ngunit may isa sa kanila, isang dalagang may makinis na balat, itim na buhok na nakaban, at suot ang pulang windbreaker na napapatingin sa kanyang cellphone. Walang signal, bulong ni Amara habang paulit-ulit na inaangat ang kanyang cellphone sa ere, umaasang makasagap ng kahit isang guhit ng koneksyon. Isa siyang dalagang taga Makati, anak ng kilalang abogado at sanay sa buhay syudad, aircon, kape sa kafe, elevator at traffic. Sumama lang siya sa hiking trip ng kanyang mga kaibigan bilang panandali ang pagtakas mula sa stress ng buhay Maynila. Ngunit hindi niya inaasahan na ang simpleng hike ay magiging napakasalimuot. "Amara, dito ang daan! Huwag kang lilihis!" Sigaw ng kaibigang si Laika habang inaayos ang shoelaces. "O nauna na lang kayo. Susundan ko." Sagot ni Amara habang kinikilig pa sa panunood ng isang pre-recorded video sa kanyang phone. Nang bumaling siya upang sundan ang grupo, napansin niyang wala na ang mga ito. Dali-dali siyang tumakbo sa direksyong akala niya'y tamang daan, ngunit hindi na niya makita ang ni isang anino. Sa kabisihan niya sa gadget, hindi niya namalayang lumihis na pala siya sa main trail. "Lika?" sigaw niya. "AJ, andyan pa ba kayo?" Walang sagot. Ang tanging tunog ay ang langit-ngit ng mga dahon sa hangin. Nang magsimula na ang ambon, mas lalong lumabo ang kanyang paningin sa harap. Pinilit niyang hanapin ang daan pabalik, ngunit ang bawat hakbang ay parang lalo siyang inilulubog sa gubat. Madulas ang lupa at sa isang iglap, nadulas siya pababa sa isang maliit na bangin. Ang kanyang tuhod ay sugatan at ang kanyang bag ay tumilapon. "Aray!" bulalas ni Amara habang hawak ang nabaling parte ng kanyang jacket. Lumipas ang oras at wala pa ring dumaraan. Hindi na niya mahanap ang trail at ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Ngayon lang niya naranasan ang ganitong uri ng takot. Hindi ito tulad ng stress sa Maynila. Ito'y hilaw, likas at nakakatakot. Sa kabilang banda ng gubat, naroon si Elias. Bitbit niya ang sako ng tuyong kahoy na dapat sana'y dadalhin nila bukas sa bayan. Nakarinig siya ng kakaibang tunog, hindi yapak ng hayop, hindi rin huni ng ibon. Ito'y tinig ng isang babae, mahina, pero malinaw sa tahimik na kagubatan. "Hello? May tao ba dyan?" narinig ni Elias mula sa may bandang kanluran. Nagmamadaling tinungo ni Elias ang pinanggagalingan ng boses. Sa ilalim ng isang mababang puno, nakita niya ang isang dalagang basang-basa, maputla at nanginginig sa ginaw. Sugatan ang tuhod nito at may bahagyang pilay sa kaliwang paa. "Miss?" tanong ni Elias. Dahan-dahang lumapit habang hawak ang kahoy na tila pamalo para sa anumang peligro. Nagulat si Amara. "Huwag kang lalapit, may dala kang kahoy." "Hindi ako masama, gusto lang kitang tulungan," sagot ni Elias. Agad na ibinaba ang hawak.
may sugat ka? Napatingin si Amara. Bata, marumi ang damit. May putik sa paa. Pero may kabaitan sa mata nito na hindi nga nakita kahit sa mga taong suot ay branded at nakatira sa Ondo. Anong pangalan mo? Tanong niya, mahinahon. Ilayas, taga rito lang ako. May kubo kami malapit lang dito. Pwede kitang dalhin doon para magpahinga. Walang ibang pagpipilian si Amara. Hindi niya kilala ang lugar, wala siyang signal, at nagsisimula na siyang manginig sa lamig. Sige, tugon niya. Pero dahan-dahan lang ha, masakit ang paa ko. Jinulungan siya ni Elias tumayo. Inalalayan niya ito habang binabaybay nila ang madamong daan. Si Tuko, na sumunod mula sa likuran, ay tila bantay na aso ng isang sundalo, tahimik ngunit alerto. Pagdating sa kubo, agad nilang sinindihan ang apoy. Pinahiran ni Elias ng herbal paste ang sugat ni Amara gamit ang dahon ng sambong na dinikdik ng lolo niya dati pa. Inabot niya rin ito ng tuyo at tinapay na nilagay sa dahon ng saging. Pasensya na, ito lang ang meron kami, sabi ni Elias habang iniaabot ang pagkain. Hindi salamat Elias, mahina ngunit taos-pusong sagot ni Amara. Tahimik silang kumain. Habang si Amara ay nakabalot sa lumang kumot, sinimulan niyang pagmasdan ang batang nasa harap niya. May hiya ito sa pananalita, ngunit may tapang sa kilos. Sanay sa hirap, ngunit hindi nawawala ang malasakit. Kami pa lang ni Itay ang nandito. Yung nanay ko po, matagal nang wala. Biglang salaysay ni Elias habang tinitingnan ng apoy. Pasensya na, naiintindihan ko ang mawalan. Yung nanay ko rin nasa abroad. Pero parang wala na rin kasi matagal ko nang di nakikita, sagot ni Amara. Sa kakaibang pagkakataon, nagtagpo ang dalawang taong magkaiba. Isang dalagang lumaki sa lungsod at isang batang iburot na sanay sa bundok. Hindi inaasahan, pero tila sinadya ng pagkakataon. Sa labas, ang ulan ay tuluyan ng tumigil, ngunit sa paligid ay tila may gumagalang anino na nagmamasid. Isang pares ng mata ang kumikislap sa dilim ng gubat. May halimuyak ng panganib sa hangin na hindi pa nila batid ay magiging dahilan ng mas matinding pagsubok. Ngunit sa sandaling ito, ang lamig ng gabi ay ginawang mainit ng kabutihan. Sa kabila ng kadiliman ng gubat, may liwanag sa gitna at ito ay si Elias, ang batang handang tumulong sa hindi niya kilala. At sa simpleng pagtulong na ito, hindi pa alam ni Elias na binago na pala niya ang kapalaran ng kanyang buhay. Malalim na ang gabi at ang katahimikan ng kagubatan ay tila kumot na mahigpit na bumalot sa paligid. Sa maliit na kubong, pinagmumulan lamang ng liwanag ng apoy. Si Amara ay mahimbing nang natutulog sa ibabaw ng banig. Habang si Elias ay nakaupo sa may gilid, pinagmamasdan ang paggalaw ng apoy sa dapugan. Tila may kung anong bigat sa hangin. Isang uri ng lamig na hindi basta dulot ng gabi, kundi ng presensya ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Mula sa di kalayuan, narinig ni Elias ang isang mahinang alulong. Hindi ito ang tipikal na alulong ng aso sa gabi. Mas malalim, mas mabagal, at mas nagdudulot ng kakaibang kilabot sa katawan. Napalingon siya sa direksyon ng kagubatan, habang si Tuko, na kanina'y nakahiga sa tabi niya, ay biglang tumayo. Nakataas ang tenga at mabagal na gumagalaw ang buntot na tila may inaamoy sa hangin. Tuko, bulong ni Elias, pinipigil ang sariling wag magpanik. Tumayo siya, dahan-dahang kinuha ang hawak niyang sibat na ginagamit nila sa pangangaso at sinilip ang labas ng kubo. Walang makikita sa unang tingin, pero malinaw ang ingay ng mga tuyong dahon na dinadampian ng mabigat na hakbang. Ang bawat pagyapak ay parang mga tambol sa dibdib ni Elias. Hinawakan niya ang palakol na nakasabit sa may poste ng bahay at dahan-dahang isinara ang bintana. Elias, mahinang boses ni Amara nagising sa ingay. Ano yon? Huwag kang maingay, sagot ng bata halos pabulong. May naririnig akong kakaiba sa labas. Umalingaw-ngaw muli ang kalulong. Ngayon ay mas malapit na, mas malakas at tila gutom. Kumalma si Elias. Sa isip niya, ito na marahil ang sinasabi ng kanyang ama at lolo noon. Ang asong lobo, ang halimaw ng kagubatan. Dito ka lang, huwag kang lalabas. Isarado mo tong kumot sa katawan mo. Kahit anong mangyari, huwag kang sisigaw. Naiintindihan mo? Seryosong wika ni Elias kay Amara. Tumango si Amara,
Nanginginig ang mga kamay at labi. Hindi na niya kayang magsalita. Naramdaman niya ang biglaang pagbaba ng temperatura. Ang katahimikan ng gubat ay napalitan ng mahinang kaluskos at pag-umol. Bigla, may malakas na kalabog sa labas ng kubo. Napatalon si Tuko at nagsimulang tumahol, galit na galit. Tumakbo si Elias sa likod ng pinto, sinilip mula sa siwang, at doon niya nakita ang isang nilalang. Malaki ito, higit pa sa laki ng normal na aso. May puting balahibo, ngunit tila madungi sa dugo. Ang mga mata nito'y pula, umikislap sa dilim. Ang tanga nito'y nakabuka at naglalaway. Habang ang mga kuko ay humihiwa sa kahoy ng poste ng kubo. "Tuko, wag!" Sigaw ni Elias nang makita niyang gustong lusubin ng kanyang aso ang halimaw. Ngunit mabilis ang asong lobo. Sa isang iglap, tumalon ito at sumagitsit ang hangin. Napasigaw si Amara habang natanaw mula sa maliit na siwang ng dingding ang pag-atake. Sa pagkataranta, sinindihan ni Elias ang isang bote ng alkohol at papel. Ginamit itong panakot habang humahampas ng kahoy sa paligid. "Lumayas ka!" sigaw niya habang inihagis ang apoy sa direksyon ng halimaw. Napaatras ang asong lobo, tila nadilaan ng apoy, ngunit hindi pa rin ito tumakbo. Bagkus umaalulong ito, umiikot sa paligid ng kubo, tila naghahanap ng pagkakataon para muli itong sumugod. Ang ingay ay nagpapaigting sa kaba sa dibdib ni Amara. "Walang ibang makakatulong sa atin. Kailangan kong paalisin to," bulong ni Elias sa sarili. Kinuha niya ang maliit na sulo na laging nakatabi nila, pinasiklab ito at nagsimulang lumabas ng kubo. Mabilis ang tibok ng puso niya, pero sa kanyang murang edad, alam niyang walang ibang magtatanggol kay Amara kundi siya. Paglabas niya, hinarap niya ang asong lobo. Ang liwanag ng sulo ay sumilay sa buong katawan ng halimaw. May mga sugat ito, tila may pinagdaanan ring laban, pero halata pa rin ang pagiging mabangis at mailap. "Huwag ka nang bumalik dito," sigaw ni Elias at saka inihampas ang sulo sa lupa, nagpapakawala ng apoy. Nang makitang natatakot ito sa apoy, sinimulan niyang paikutin ang sulo sa hangin habang binabato ng malalaking bato ang nilalang. Si Tuko, bagamat sugatan sa paa, ay muling tumahol sa malayo, sapat para magambala ang lobo. Sa isang huling tingin, humalakhak ng isang mabagsik na alulong ang halimaw at tumakbo ito papalayo sa kakahuyan. Naiwang umaalingaw-ngaw ang katahimikan at ang paghinga ng kagubatan. Pagbalik ni Elias sa loob ng kubo, bumagsak siya sa sahig, habol ang hininga. Si Amara ay naluha. Agad siyang nilapitan, niyakap ng mahigpit, hindi alintana ang lamig o ang takot. "Salamat, kung hindi dahil sa'yo, hindi na niya natapos ang pangungusap." "Okay lang po," mahinang sagot ni Elias. "Importante ligtas ka." Buong magdamag, hindi sila nakatulog. Si Elias ay nanatiling gising, hawak ang sulo at nakaupo sa gilid ng pinto, habang si Tuko ay nakahiga malapit sa apoy, humihingal at tila may sugat sa kanang paa. Ang gabing iyon ay naging marka ng bagong yugto sa kanilang buhay. Isang gabi ng matinding panganib, ngunit puno rin ng kabayanihan. At sa kabila ng takot, namuo sa pagitan ng batang Igorot at ng dalagang nawawala ang isang tiwala na lalampas sa simpleng pagkakaibigan. Sa katahimikan ng natitirang oras ng gabi, muling bumalik sa isip ni Elias ang manasalitang sinabi ng kanyang lolo. "Ang kabutihan, anak, hindi mo kailangan ipagsigawan. Makikita yan sa kilos mo sa panahong hindi ka tinitingnan." Hindi niya alam kung narinig iyon ni Amara, pero ang alam niya sa gabing ito, naging totoo ang lahat. Sa pagsikat ng araw, unti-unting pinapawi ng liwanag ang mga bakas ng pangamba sa kabundukan. Ang puting hamog ay lumilipad sa hangin habang ang mga ibon ay muling bumalik sa kanilang awit. Ngunit sa loob ng munting kubo ni Elias, dama pa rin ang bigat ng gabi, ang hininga ng panganib na halos kumitil sa kanilang buhay. Nagising si Amara sa banayad na amoy ng mainit na salabat na niluluto ni Elias. Suot niya pa rin ang lumang kumot at ang basang jacket na ngayon ay nakasampay sa tabi ng baga. Halatang pagod pa rin siya, pero may ibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang pagtanaw ng utang na loob na hindi niya kailanman inaasahan. "Gising ka na pala," bungad ni Elias habang iniabit ang tasa ng salabat. "Salamat, Elias.
Mahina ngunit buong puso ang pagkakabitaw ng mga salita ni Amara. Wala akong masabi kung hindi dahil sa'yo. Ngumiti si Elias. Simpleng tango lang ang isinagot. Umupo siya sa harap ni Amara habang si Tuko naman ay nakahiga pa rin sa tabi ng pinto, hawak ang isang paa. May sugat pa rin ito mula sa kagabi. Yung aso mong si Tuko, nasugatan siya. Banggit ni Amara, halatang nag-aalala. Oo, pero matibay yan. Ilang beses na siyang nasaktan sa kagubatan. Palagi siyang bumabangon, sagot ni Elias, sabay tingin sa kanyang kaibigang aso. Tahimik ang ilang sandali. Pareho silang nagpapakiramdaman, ngunit punong-puno ng damdaming hindi kailanmang mabibigyang hustisya ng salita. Ilang beses nang muntik masira ang buhay ni Amara at isang batang igurot lamang ang tumayo para iligtas siya. Hindi nagtagal, narinig nila ang pag-ugong ng sasakyan mula sa paanan ng bundok. Nagdilim muli ang mukha ni Amara. Siguro ito na ang rescue team. Napansin na siguro ng mga kaibigan ko na nawawala ako, sabi niya. At dahan-dahang tumayo gamit ang baston na kahoy na gawa ni Elias. Ano pong balak niyo ngayon? Tanong ni Elias, na tila hindi pa rin makatingin ng diretsyo sa kanya. Hindi ko alam, sagot ni Amara habang pinagmamasdan ang daan palabas ng kagubatan. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ko kakalimutan ang gabing to. At hindi kita kakalimutan, Elias. Pagkababa nila sa paanan ng bundok, sinalubong sila ng dalawang kalalakihang may dalang radyo. Lumingon si Amara kay Elias. Nakita niyang parang nahihiyang umalis ang bata. Sandali lang, tawag niya habang kinukuha ang kanyang cellphone sa bag. Wala kang number o address na pupwede kong kontakin sa inyo? Umiling si Elias. Wala kaming cellphone. Minsan lang ako nakakatawag kapag nakakaluwas si Itay. Pero andito lang kami sa likod ng bundok. Sa sitio malapad, tumango si Amara. Kinuha niya ang isang maliit na papel sa loob ng bag at isinulat ang pangalan niya, pati na rin ang opisina ng kanyang ama. Kung sakaling mapunta ka sa bayan, hanapin mo ako. O ahit ipasa mo lang to sa barangay. Ipagbigay alam mo lang. Gusto kong makabawi sa ginawa mo. Hindi na muling sumagot si Elias. Kinuha niya ang papel at isinilid sa kanyang maliit na lalagyan ng bato at damo. Isang uri ng kahon ng alaala niya. Hindi na nagtagal si Amara. Sumatay siya sa sasakyan at lumingon sa huling pagkakataon, habang si Elias at si Tuko ay nakatayo sa lilim ng punong pino. Tahimik. Parang walang anuman, pero sa loob ng bata, may umuusbong na pakiramdam, isang uri ng pangungulila na bago para sa kanya. Pagbalik sa kubo, tahimik lamang si Elias. Pinagmasdan niya ang kanilang paligid. Ang mga punong tila naging saksi sa laban kagabi. Ang bubong na halos masira at si Tuko na tulog sa harapan ng apoy. Naupo siya sa sahig at inilabas ang maliit na papel ni Amara. Pinagmasdan niya ang maayos na sulat kamay. Hindi pa siya marunong magsalita ng formal na Ingles, pero nauunawaan niya ang halaga nito. Sa hapon, dumating ang kanyang ama mula sa bukid. Tay, namatay si Tuko kung hindi siya lumabang kagabi. Pabulong na wika ni Elias habang hawak ang sugatang ulo ng aso. Hindi agad sumagot si Mang Ramon. Lumuhod siya at hinimas ang likod ni Tuko. Ang aso, anak, hindi lang alaga. Kaibigan sila, at ang tunay na kaibigan lumalaban kahit masaktan. Lumipas ang gabi, at sa katahimikan ng kabundukan, muling bumalik si Elias sa dati niyang buhay. Paggising ng maaga, pagtulong sa gawaing bahay. Pag-aaral ng sarili, gamit ang mga luma at pahiram na aklat. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Tuwing naiisip niya ang nangyari, natutong mas tumahimik si Elias. Ngunit sa bawat gabi, bago matulog, kinakausap niya si Tuko at minsan ay dinudukot ang maliit na papel sa kanyang lalagyan. Minsan ay binabasa niya ang nakasulat kahit hindi niya lubusang naiintindihan. Amara, bulong niya minsan sa sarili. Sana bumalik ka. Pero sa kanyang puso, hindi niya inasahang ang susunod na mangyayari ay lalampas sa inaakala niyang pangako. Sa kanyang pananahimik, may panibagong kwento ng sinisulat ang tadhana at ito'y magsisimula sa isang muling pagbabalik. Lumipas ang isang gabi at sumikat ang araw sa ibabaw ng kagubatan nang may kakaibang lamig at katahimikan.
Karaniwang gising na si Elias pagsapit ng ganitong oras. Gaya ng nakagawian, niligpit niya ang mga tuyong dahon sa paligid ng kubo at sinimulang hakutin ang mga kahoy na pinutol nila ng kanyang ama kahapon. Wala sa plano niya ang anumang kakaiba hanggang sa isang puting usok ang nakita niya sa paanan ng bundok. Hindi ito usok mula sa apoy. Ito'y mula sa isang sasakyang umaakyat. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng paglapit ng itim na SUV, isang sasakyang bihira niyang makita sa kabundukan. Sa kanyang karanasan, kadalasan ay mga opisyal ng barangay o tauhan ng DENR ang may ganitong sasakyan. Ngunit pagkabukas ng pinto, hindi opisyal ang bumaba. Isang pamilyar na muka ang lumitaw, si Amara. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at pantalon. Wala na ang makeup at ang kanyang maayos na ayos ay tila binalot ng isang mas taimtim na hangarin. Bitbit niya ang dalawang malalaking bag. "Elias!" tawag ni Amara habang nakangiti. Tumakbo siya palapit at sa likod niya ay ang isang lalaking barangay tanod na tumutulong sa pagbubuhat ng isa pang bag. Natigilan si Elias. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hawak pa niya ang kahoy sa kamay at si Tuko na ngayon may pilat na sa leeg ay mahinang tumahol mula sa ilalim ng kubo. "Bi, bumalik ka," tanging nasambit ni Elias habang tinatanggap ang presensya ng dalagang minsan nang iniligtas. "Oo, at hindi ko binaliwala ang sinabi kong babalik ako," sagot ni Amara. "Hindi ko malilimutan ang ginawa mo para sa akin. Hindi lang dahil iniligtas mo ako, kundi dahil ipinakita mo sa akin ang klase ng kabutihang bihira na sa mundo." Nilapag ni Amara ang mga bag. Binuksan niya ang una. Nandoon ang maraming canned goods, instant noodles, bigas at bottled water. Ang isa naman ay puno ng gamot, first aid kits, bitamina at ilang basic tools para sa bahay. "Para sa inyo to, at para rin sa kubo ninyo. Alam kong mahirap ang buhay dito," sabi ni Amara habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Elias. Lumapit ang ama ni Elias, galing sa likod ng kagubatan. Nakita niya ang eksena at bagamat gulat, agad siyang lumapit sa bisita. "Magandang umaga po," sabi ni Mang Ramon habang binabati si Amara. "Magandang umaga rin po. Ako po si Amara. Ako po yung niligtas ng anak niyo nung isang gabi, sabay abot ng kamay." Kahit hindi sanay sa ganitong pagbati, tinanggap ni Mang Ramon ang kamay niya. "Salamat at ligtas ka. Mahirap ang gubat kapag gabi. Pero salamat din at naalala mong bumalik." Hindi matanggal ang ngiti ni Amara habang pinapakita ang laman ng isa pang bag. Mga school supplies, ilang lumang tablet na may solar charger, ilang libro, at isang envelope na may lamang pera. "Ito po ay konting tulong. Hindi ko po kayo inaalok ng limos. Ang lahat ng to ay galing sa sarili kong savings at kaunting donasyon mula sa kaibigan kong may maliit na foundation. Gusto lang naming ipakita ang pasasalamat sa ginawa ni Elias," paliwanag ni Amara habang iniaabot ng envelope. Napatingin si Mang Ramon sa anak. Si Elias ay tila walang imik, hawak pa rin ang kahoy at parang hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. "Ano anak?" tanong ng ama. "Tatanggapin ba natin to?" Hindi ka agad sumagot si Elias. Ngunit sa loob niya, alam niyang ang pagtanggap ay hindi pagkakautang, kundi paggalila sa kabutihan. Tumango si Elias, mahina ngunit buo. "Tatanggapin namin, pero sisiguraduhin naming magagamit ipo ng tama." "Oh, yan ang gusto kong marinig," tugon ni Amara, sabay pakawala ng isang malalim na hinga. Nagpalipas ng buong araw si Amara sa kubo. Tumilong siyang mag-ayos ng mga gamit, nagkuwento ng mga karanasan sa Maynila, at tinuruan pa si Elias kung paano gamitin ang tablet. Ipinakita rin niya kung paano gamitin ang solar panel na kasama sa donasyon. Sa hapon, bumaba sila sa barangay upang i-deliver ang ilan sa mga canned goods at gamot para sa health center. Doon, hindi na iwasan ang tingin at bulungan ng mga tao. Ang dalagang galing Maynila kasama ang batang Igorot na tila ngayon ay binibigyang halaga. "Sigurado ka bang okay lang sa'yo to?" tanong ni Elias habang naglalakad sila sa tabing sapa. "Oo," sagot ni Amara. "Elias, sa totoo lang, nung gabing yon, hindi lang ako naligaw sa kagubatan. Naligaw rin ako sa direksyon ng buhay ko. Ikaw ang nagpabalik sa akin sa tamang daan. Ayoko lang basta magpasalamat at mawala."
Sa harap ng liwanag ng papalubog na araw, si Elias ay hindi na lamang ang batang igorot na tahimik sa ilalim ng mga punong pino. Siya ngayon ay larawan ng isang kabataang unti-unting binibigyang pansin ng tadhana. At si Amara, ang dalagang minsang nawala, ay ngayon ay bumabalik hindi para sa sariling kapakanan, kundi upang ibalik ang kabutihang tinanggap niya mula sa isang bata na ni hindi inaasahang tumanggap ng kapalit. Sa muling pagtaas ng mga bituin sa langit, isang bagong kabanata ang nabuksan. Ang daang minsang madilim ay ngayoy may gabay, hindi na mula sa flashlight o cellphone, kundi mula sa pag-asa na kayang ipamana ng isang mabuting gawa. Makalipas ang isang linggo mula nang bumalik si Amara, maraming bagay ang nagsimulang magbago sa buhay nina Elias at Mang Ramon. Hindi na ito tulad ng dati kung saan ang araw nila ay umiikot lamang sa pagpuputol ng kahoy at pagtitipid sa pagkain. Unti-unti, tila isang maliit na ilaw ang nagsimulang magningning sa gitna ng makakapal na punong pino ng bundok. Ang bagong gamit mula kay Amara ay hindi basta nanatili sa kubo. Ang makinaryang pang-ukit ng kahoy na isa sa mga dinala niya ay inilagay ni Mang Ramon sa isang dating bakanting kubo sa gilid ng barangay. Pinagkasunduan ng mag-ama na gamitin iyon upang simulan ang isang maliit na workshop ng furniture. Tinulungan sila ng ilang kalalakihan sa sitio sa paglipat at pagkukumpuni ng lugar. Tay, mas madali na pong mag-ukit ngayon, sabi ni Elias habang pinapagana ang maliit na sanding machine na may solar power. Hindi na po ako napapagod tulad dati sa kakafiskis gamit ang liha. Tumango si Mang Ramon habang pinagmamasdan ng anak. Kaya nga't dapat ayusin natin tong shop natin, di lang para sa atin, kundi para rin sa mga susunod na kabataan dito. Hindi rin nakalimutan ni Elias ang pangakong bumalik sa pag-aaral. Sa tulong ng isang barangay teacher at sa tablet na ibinigay ni Amara, nagsimula siyang mag-self-study tuwing gabi. Sa ilalim ng lampara, pinapakinggan niya ang recorded lessons habang si Tuko ay nakahiga sa paanan ng banig. Kahit pilay na ang isang paan ng aso, hindi nito tinigilan ang pagbabantay sa kanyang kaibigan. Balang araw, makakatapos din ako, bulong ni Elias habang pinagmamasdan ang isang larawan ng eskwelahan na nakita niya sa internet. Makakatulong pa ako sa iba. Isang Sabado ng umaga, muling dumating si Amara. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kasama siyang dalawang lalaki. Parehong tagalungsod, may dalang mga kahon ng gamit at ilang dokumento. Elias, bati ni Amara habang kumakaway mula sa sasakyan. May dala kaming mas marami ngayon. Lumingon si Elias mula sa kanyang inuukit na lamesa. Tumakbo siya palapit at agad na tinulungan ang mga bisita sa paglalabas ng mga dala. May mga solar panel pang dagdag, notebook, lapis, first aid kits at ilang dalatang pagkain. Sinimulan kong kausapin ang ilang kaibigan sa Maynila. May mga tumulong kahit kaunti. Hindi ito malaking proyekto, pero sapat na para sa mga tulad ninyo na nagsisimula pa lang. Paliwanag ni Amara habang inaayos ang mga kahon. Hindi lang si Elias ang natuwa, maging ang mga kapitbahay ay nagsimulang mapansin ang pagkilos ng mga ito. Ang dati tahimik na barangay ay biglang naging abala. May mga bata nang sumusubok gumamit ng bagong lapis at papel, mga nanay na natutong gumamit ng solar-powered flashlight, at mga tatay na lumalapit kina Elias upang magpaturo kung paano gumawa ng mesa. Ang ganda ng takbo nito, anak, sabi ni Mang Ramon isang gabi habang magkayakap sila ni Elias sa harap ng apoy. Dahil lang sa isang gabi ng kabutihan, na yon ay umaandar ang kabuhayan natin. Ngunit hindi lahat ng mata ay may tuwa. Sa gitna ng mga masayang kilos, may ilang pamilyang tila hindi natutuwa sa mabilis na pag-angat ni na Elias. May mga paninira na nagsimulang kumalat, tipong bulung-bulungan na baka raw may masamang motibo ang dalagang galing Maynila. Kung ako sa inyo, mag-ingat kayo sa babaeng yon, pabulong ng isang kapitbahay kay Mang Ramon sa palengke. Baka bukas makalawa, kunin na niyan ang lupa nyo. Ngunit tiningnan lamang sila ni Mang Ramon at mariing sinabi, ang kabutihan ng tao, hindi dapat sinusuklian ng hinala. Hindi lahat ng tulong ay may kapalit. Sa kabila ng mga bulong, patuloy ang pagsusumikap ni Elias. Ginawa nilang bukas ang workshop tuwing Sabado.
para sa mga kabataan na gustong matuto ng wood carving at basic repairs. Maging ang barangay ay nagsimulang makialam, nagpadala ng isang opisyal upang mag-survey kung pwedeng gawing regular na proyekto ang sinimulan nila. Hindi ko inaasahan na ganito ang kalalabasan ng gabing yon, amin ni Amara kay Elias, habang nakaupo sila sa may gilid ng ilog isang hapon. Isang delikadong gabi na muntik ng ikamatay ko, pero ngayon, naging daan para sa pag-asa. Tahimik lang si Elias, nakatingin sa agos ng tubig. Maya-maya ay nagsalita siya. Dati, iniisip ko na hanggang dito lang ako, hanggang kagubatan. Pero nung nakita kita, nung may ibang tao na naniwalang kaya kong tumulong, doon ko naisip na pwede pala akong magbago. Pwede palang lumawak ang daigdig ko. Ngumiti si Amara, hindi mo kailangang baguhin ang buong mundo, Elias. Pero ang totoo, sa ginawa mo, binago mo ang mundo ko. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, lumawak ang epekto ng kabutihang iyon. Hindi na lang ito kwento ng batang nagligtas ng dalaga. Ito na ang kwento ng isang komunidad na nagising sa posibilidad ng pag-unlad. Pero sa bawat tagumpay, may mga mata pa ring nagmamasid. May mga pusong hindi masaya sa pag-angat ng iba. At habang si Elias ay patuloy na nagtataguyod ng pag-asa, hindi niya alam na sa lilim ng kanyang kabutihan, may ilang aninong gumagalaw, handa muling sirain ang katahimikang kanilang pinaghirapan. Ngunit para kay Elias, ang pangarap ay mas malakas kaysa sa takot. At sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang humahakbang palayo sa dating siya, papunta sa isang kinabukasang hindi niya kailanmang inakalang mararating. Lumipas ang ilang linggo, at tila unti-unting naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa barangay ang presensya ni Amara. Dumadalaw siya kada ikatlong araw, ipang maghatid ng mga gamit, tumulong sa workshop ni Elias, at makipag-ignayan sa mga opisyales ng barangay tungkol sa pagpapaayos ng daan papunta sa sitio. Ngunit sa likod ng tila payapang daloy ng mga pangyayari, may nagsisimula ng gumalaw na anino sa paligid. Mga matang nagmamatyag at dila ng tsismis na kumakalat gaya ng apoy sa tuyo at makating damo. Sa umpukan ng mga matatandang lalaki sa ilalim ng punong mangga malapit sa tindahan ng barangay, may isang pamilyar na tinig ang nangunguna sa tsismisan. Aba sigurado ako, ginagamit lang ng babaeng yon si Elias. Hindi mo ba nabalitaan? Anak daw niya? Sabay tawa ng isang lalaking mas kilala sa barangay bilang Mang Osyo. Dating tanod na napatalsik dahil sa pambabastos sa isang dalagang volunteer. Anak niya? Paano naman yun? Halatang ilang taon lang ang agwat nila. Sagot ng isa habang umangat-ngat na nga. Di nga, kaya nga chismis. Pero sabi ng isang vlogger, may nakita raw na video si Elias at si Amara na magkasama. Akala raw ng mga tao, mag-ina o mag-lovers. Ang mga salitang iyon ay hindi na nanatiling bulong-bulungan. Sa pamamagitan ng social media ng mga kabataan sa barangay, kumalat ito sa mga group chat, pati na rin sa isang lokal na YouTube channel na kilala sa paggawa ng mga kwentong walang sapat na ebidensya. Elias, totoo ba yung sinasabi nila? Tanong ng isang batang babae sa kanya habang naglilinis siya ng silyang kahoy sa tapat ng kanilang shop. Totoo alin? Balik tanong niya. Na anak ka raw ni Amara, na binabalik-balikan ka kasi anak ka niya sa sinong Amerikano. May nagsabi sa nanay ko hindi na kumibo si Elias sa murang edad niya. Hindi pa sanay humarap sa ganitong klaseng paninira. Ngunit higit pa sa mga salita ang bigat na dinadala niya. Dahil sa ilalim ng bawat tingin ng mga tao ay may kasamang hinala, hindi pagkakaunawa, at minsan tahasang panlalait. Habang lumalala ang mga espekulasyon, may ilan ding biglang nagpapalapit sa kanila. Ang mga kapitbahay na noon ay halos hindi man lang bumati, ngayoy nagpaparamdam ng pakikisama. Isa sa mga ito ay si Aling Norma, isang matandang may tindahan na biglang naging palakaibigan. Elias, anak, baka naman pwedeng pahiramin mo ako ng isa sa mga tablet ninyo. Gagamitin lang ng apo ko sa ML. Sa assignment lang pala, sabay tawa. Opo, pero para po yun sa mga batang may schedule sa pag-aaral. Mahinang tugon ni Elias. Baka pwede mong ayusin na hindi na kailangang sumunod sa schedule. Sabihin mo na lang kay Amara. Di ba malapit kayo?
Napayuko si Elias. Hindi niya akalaing ang mga taong halos hindi siya kilalanin dati ay bigla na lamang may pakialam. Pero hindi dahil sa malasakit, kundi dahil sa pakinabang. Samantala, sa kabila ng kagubatan, tahimik na umuusad ang inggit ng ilan sa dating kasamahan ni Mang Ramon sa gubat. Si Lando, ang isa sa mga matagal ng karpintero, ngunit tumigil dahil sa pagkalulong sa alak. Si Ramon na yon, aba yumayaman na yata dahil sa batang yon at sa babaeng galing syudad. Sumbat ni Lando habang kausap ang ilang tauhan ng isang lokal na politiko. Kung ako sa inyo, kausapin nyo na yan si Amara. Sabihin ninyong magpakabit ng pangalan sa proyekto. Malay nyo, sa susunod, kami na ang makikinabang. At doon na nagsimula ang mas seryosong pagkilos ng ilang politiko. Isang araw, habang nasa workshop si Mang Ramon at Elias, may dumating na SUV. Bumaba ang dalawang lalaki na parehong nakabarong at may dalang dokumento. Magandang hapon po. Kami po ay mula sa tanggapan ni Mayor. Nais po sana naming makipag-partner sa inyo sa inyong munting proyekto. Bungad ng isa sa kanila. Pasensya na po, pero wala po kaming formal na proyekto. Tulong-tulong lang po kami rito. Sagot ni Mang Ramon. Kasi magandang pagkakataon ito para mailapit sa mga sponsor ang ginagawa ninyo. Kung okay lang, isasama namin ang pangalan ni Amara at ng inyong workshop sa susunod na livelihood campaign ng lungsod. Pangungumbinsi ng isa pa. Naroon si Amara sa may likod, tahimik na nanonood ng usapan. Halatang hindi siya komportable sa panukala. Sa huli, nilapitan niya ang dalawang bisita at magalang na tumanggi. Pasensya na po sir, pero hindi po ito para sa publicity. Gusto lang po naming tahimik na makatulong. Mas maigi po sigurong gamitin ninyo ang resources ninyo sa iba pang nangangailangan. Hindi natuwa ang mga bisita, umalis silang may baong inis at simula noon, naging madalas ang mga random inspection ng barangay, ang mga pangungumusta na may halong pantatanong at ang mga tanong tungkol sa donasyon at permit. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Elias, ngunit isang gabi may ingay na gumising sa kanya. Labas sa workshop nila may nasirang kahoy at kalat ng pagkain. Sa pagkumpirma, napagtanto nilang may nagtangkang magnakaw. Tay, pabulong niyang sabi habang may hawak na flashlight. May taong pumasok sa shop. Nagsimula na ang tunay na pagsubok ng tagumpay. Hindi lahat ng kabutihan ay tinatanggap ng may bukas na palad. At habang pinapanood ni Elias ang pagkakalat sa anilang pinagpaguran, isang bagay lang ang pumasok sa kanyang isip. Kaya pala maraming takot na tumulong. Kasi hindi lahat ng tao marunong magpasalamat. Ngunit hindi siya uurong. Alam niyang bahagi ito ng paglalakbay at kung minsan ang pinakamalalalim na sugat ay hindi gawa ng lobo sa gubat, kundi ng taong minsang naging kakilala. Ilang araw nang lumipas mula nang may nagtangkang pasukin ang workshop ni Elias. Kahit walang nagnakaw na gamit, halata ang intensyon ng paninira. Nasira ang ilang lamesa, nagkalat ang mga kahoy at ang ilang bagong donasyong kagamitan ay tinapunan ng putik. Sa mata ng iba, isa lamang itong maliit na insidente. Pero para kay Elias, ito'y paalala na kahit anong kabutihan ang itanim, may mga taong kayang yurakan ito. Sa panahong iyon, unti-unti na ring lumalalim ang tensyon sa pagitan ng mga residente. May mga nagtatanggol kina Elias at Amara, pero marami rin ang natatakot na baka madamay sila sa issue. Kayo kasi, pinayaman niyo yung pamilya ni na Elias, tapos kami, iniwan ninyo, sambit ni Mang Osyo habang kaharap si Aling Inday, isang dating taga-suporta ng proyekto. Kung gusto niyo ring makinabang, tumulong kayo sa halip na siraan sila, balik ni Aling Inday, pero bakas sa kanyang boses ang pag-aalinlangan. Habang lumalala ang sitwasyon, si Amara ay nanatiling tahimik. Hindi na siya bumibisita araw-araw. Hindi na rin siya madalas tumugon sa mga text ni Elias at kahit pa ito'y sunduin siya sa paanan ng bundok, ay palagi siyang abala o may inaasikaso. Isang gabi, naglakas loob si Elias na tawagan siya gamit ang telepono ng barangay. Mahina ang signal, pero malinaw ang tinig ni Amara sa kabilang linya. Tila malayo, hindi lang sa distansya, kundi pati na rin sa damdamin. Amara, okay ka lang ba?
Tanong ni Elias habang nakatayo sa gilid ng ilog, hawak ang lumang cellphone. Okay naman ako, Elias, sagot ni Amara. Ngunit hindi niya masagot agad ang mga sumunod na tanong. Bakit hindi ka na bumabalik? Tanong ng binata, bagamat may kabog sa dibdib. Sandaling katahimikan. Elias, hindi ko rin alam. Parang nagiging dahilan na ako ng gulo. Lahat ng ginagawa kong mabuti, may kapalit na masama sa inyo. Ayokong masira ang buhay mo dahil sa presensya ko, sagot ni Amara. May bahid ng lungkot sa tinig. Pero hindi mo kasalanan yun. Hindi nating kasalanan kung may naiinggit. Hindi mo kailangang umalis. Pakiusap ni Elias. Elias, minsan ang pinakamasakit, yung kahit gusto mong tumulong, hindi ka tinatanggap. At mas masakit kapag ikaw ang sinisisi sa gulong hindi mo naman pinili. Sagot niya bago tuluyang ibaba ang tawag. Walang nasabi si Elias. Ilang minutong tulala siya sa ilog. Pinagmamasdan ang agos ng tubig. Tila sinasama ng daloy ang lahat ng pangarap na unti-unti pa lamang niyang binubuo. Hindi niya alam kung kailan babalik si Amara o kung babalik pa ba siya. Kinabukasan, tuluyan ng lumayo si Amara. Hindi na siya nakita sa bundok at sa lungsod wala ring balita. Ayon sa ilang kakilala niya, naaksidente raw siya habang nagmomotor papuntang outreach event sa Cavite. Hindi malubha, ngunit kailangan ng pahinga. Nang malaman ito ni Elias, napuno siya ng pagkabalisa. Gamit ang natitipong kita sa shop at kaunting tulong mula sa isang guro sa barangay, naglakas loob siyang lumuwas sa Maynila. Ito ang unang beses na lalabas siya ng Benguet, ang unang beses na sasakay siya ng bus sa terminal. Wala siyang ideya kung saan bababa, kundi ang pangalan lang ng ospital na nakuha niya mula sa isang kakilala. Pagdating niya sa ospital, inabot siya ng ilang oras bago makita si Amara. Nasa private room ito at ang una niyang nakita ay ang puting benda sa braso nito. Nakaupo ito sa kama, may hawak na libro at tila walang ideya sa biglang pagdating ng batang minsang tumulong sa kanya. Amara, tawag ni Elias, hawak ang sombrero sa dibdib. Nagulat si Amara, napatingin at agad na napaluha. Elias, anong ginagawa mo dito? Hindi ko na kayang hintayin na ikaw pa ang bumalik. Ako na ang lumapit, sagot niya. May bahagyang nanginginig na tinig. Lumapit siya at iniabot ang dalang maliit na bayong na puno ng pinikpukan, inaslong, at ilang tinapay na gawa ni Aling Inday. Kumain ka para lumakas ka, sabi ni Elias habang naupo sa gilid ng kama. Tahimik na tinanggap ni Amara ang pagkain. Matagal silang nagtitigan at sa kanilang mga mata ay naroroon ang lahat ng hindi kayang sabihin ng bibig. Pasensya na, Elias. Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat ng gulo. Ang dali kong bumigay, bulong ni Amara. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ikaw lang ang taong naniwala sa akin. Kahit wala akong titulo, kahit isa lang akong batang tagagubat, sagot ni Elias. Hindi ka lang basta bata, Elias. Ikaw ang tumulong sa akin noong wala na akong alam kung paano mabuhay. Ikaw ang nagpakita sa akin ng kabutihan na hindi kayang pantayan ng lungsod. Tumango si Elias. Balik ka na. Hindi mo kailangang magdala ng bag na may pera. Kahit wala kang dala, basta bumalik ka, sapat na. Ngunit bago pa siya makasagot, pumasok ang isang babae sa kwarto. Kapatid ni Amara. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Halata ang pagtataka sa bisita. Siya si Elias, sabi ni Amara. Siya ang dahilan kung bakit ako buhay pa. Hindi na kailangan ng paliwanag. Mula sa simpleng pangungusap na iyon, alam ng lahat sa kwarto kung gaano kalalim ang koneksyon nila. At sa sandaling iyon, habang nagkakape sila sa maliit na mesa ng ospital, walang lobo, walang gubat at walang ingay ng tsismis. Tanging 2 taong minsang nagtagpo sa dilim at ngayon ay muling nagsisimula, hindi sa pagtulong kundi sa paghilom. Mainit ang hangin sa lungsod. Hindi ito katulad ng malamig at sariwang simoy ng kabundukan. Mabigat sa dibdib, maingay at puno ng pagmamadali ang bawat kalsadang tinahak ni Elias habang naglalakad palabas ng ospital. Bitbit niya ang kanyang maliit na backpack at ilang gamit na bigay ni Amara. Bagamat masaya siyang nakita at nakausap muli ang dalaga, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang tanong, ano ang susunod? Sa kabila ng lahat, hindi siya maaaring basta bumalik sa bundok. Naroon na siya sa Maynila, isang lugar na puno ng posibilidad
At kasabay nito ay panganib, panlilinlang at pagsubok. Habang minamasdan niya ang makakapal na trapiko, ang mga billboard at ang mga taong abalang-abala sa kani-kanyang mundo, napagtanto niyang wala siya sa tahanan. Ngunit para sa isang batang tulad niya, wala nang atrasan. Pupunta po ako sa address ng foundation ni Amara. Sabi niya sa isang tanod na nagtuturo sa direksyon ng LRT. Sabi po niya, kung gusto ko raw tumulong, hanapin ko si Sir Lito. Nagbataka man ang tanod kung paano nakarating sa Maynila ang batang mukhang probinsyano. Itinuro pa rin ito ang tamang direksyon. Naglakad si Elias, sumakay ng tren at sa unang pagkakataon ay naranasan ang pagpisil ng mga katawan sa isang masikip na bagon. Humawak siya sa bar habang pinagmamasdan ang mga taong walang pakialam sa isa't isa. Lahat ay nakayuko sa kanyang-kanyang cellphone. Pagkarating sa maliit na gusaling sinabi ni Amara, sinalubong siya ng receptionist. Kayo po si Elias po. Galing po ako sa Benguet. Kaibigan po ako ni Amara. Sagot niya habang iniabot ang papel na may sulat kamay ni Amara. Agad siyang pinapasok. Sa loob ng opisina ay may ilang volunteers na nag-aayos ng mga gamit, damit, bigas, school supplies. Mula sa isang sulok, lumapit ang isang lalaking matangkad, may suot na salamin at may simpleng ngiti. Si Sir Lito. Ikaw pala si Elias. Bati nito. Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Amara told us everything. Tahimik na tumango si Elias. Gusto mong tumulong? Tanong ni Sir Lito. Opo, kahit ano po. Magbuhat, maglinis, mag-sort ng gamit. Basta mga tulong, sagot niya. At nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Elias. Tuwing umaga, dumadalo siya sa opisina ng foundation. Tumutulong mag-empake ng relief goods, umaalalay sa mga batang nasa feeding program, at minsan ay nagsisilbing tagapagsalita sa mga seminar tungkol sa kabutihan at pananampalataya. Hindi ito naging madali. Sa unang linggo pa lamang, nakaengkwentro na siya ng ilang volunteers na may duda sa kanya. Sino ba talaga yung Elias na yan? Tanong ng isa sa mga matagal ng volunteer. Bigla na lang sumulpot, tapos ngayon, parang espesyal? Baka naman pinopromote lang yan ni Amara kasi may sentimental value. Dagdag pa ng isa. Narinig ito ni Elias mula sa kabilang kwarto. Nagsiklab ang sakit sa kanyang dibdib, ngunit pinili niyang manahimik. Sa halip, mas lalo niyang pinagbuti ang pagtatrabaho. Tinutulungan niya ang mga batang amoy kalsada sa paglinis ng katawan. Tinuturuan ng wastong paghugas ng kamay. At kahit mga simpleng laro ay ginagawa niyang makabuluhan. Kuya Elias, tawag ng batang si Nico isang araw. Pwede po ba akong mag-drawing dito? Oo naman, sagot ni Elias habang iniabot ang papel at lapis. Gamitin mo to. Sabihin mo kung anong gusto mong iguhit. Gusto ko pong iguhit yung bundok. Gaya po ng kwento ninyo, sagot ni Nico. Napangiti si Elias. Sa gitna ng lungsod, naroroon pa rin ang bahagi ng kanyang kabundukan. Sa puso ng mga batang natututo mula sa kanya, pagkaraan ng 2 linggo, binisita niyang muli si Amara sa bahay nito sa Pasig. Doon niya unang nakita ang bahay na may mataas na pader, may garden, at may ilang gwardyang tahimik na nagbabantay. Elias, bati ni Amara, suot ang simpleng bestida at may benda pa sa braso. Pasok ka. Kamustahan na po? Tanong ng binata habang iniabot ang ilang sketches ng mga batang tinuruan niya. Mas maayos na ako ngayon, sagot ni Amara habang pinagmamasdan ang mga guhit. At mas lalong gumagaan ang loob ko sa tuwing naiisip ko kung gaano kalayo na ang narating mo. Tahimik si Elias sa una. Pero maya-maya, nagsalita siya. Amara, gusto kong magpatuloy sa ginagawa ko. Pero gusto ko rin pong matuto pa. Gusto ko pong mag-aral ng business management o kahit basic accounting. Para po sa shop namin. Para po kapag bumalik ako sa bundok, mas alam ko na. Nagulat si Amara, ngunit bakas ang tuwa sa kanyang mata. Kung yan ang gusto mo, tutulungan kita. May mga libreng online courses at pwede kang mag-volunteer habang nag-aaral. Salamat po, sagot ni Elias. Hindi ko po kailanman makakalimutan ang lahat ng ginawa nyo. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pakikibakan ni Elias sa lungsod. Inaral niya ang paggamit ng computer, pinakiramdaman ang kilos ng mga leader ng foundation, at isinulat sa maliit na kwaderno ang lahat ng natututunan. Hindi lahat ng araw ay magaan. Minsan, sinusumpong siya ng lungkot. Minsan, nararamdaman niyang tila wala siyang kakampi. Ngunit sa bawat araw na lilipas,
Pinapaalala niya sa sarili ang sinabi ng kanyang lolo. Ang kabutihan, anak, hindi kailangang palakpakan. Basta ipagpatuloy mo lang at ang panahon ang bahalang gumanti. At sa araw na iyon, habang nakaupo siya sa isang bench sa labas ng foundation, pinagmamasdan ang mga batang pinagsisilbihan niya. Alam niyang ang mundo ng kabundukan ay hindi naiwan. Dala-dala niya ito sa kanyang puso. At ngayon, ibinabahagi niya sa isang mundo na mas malupit, mas komplikado, pero mas nangangailangan ng kagaya niya. Makalipas ang 2 buwan ng pamamalagi sa Maynila, natapos ni Elias ang isang online training program para sa basic entrepreneurship at bookkeeping. Bagamat walang diploma, hawak niya ngayon ang kaalaman at kasanayang mas mahalaga para sa kaniyang layunin, ang magbalik sa kanilang bundok at palawakin ang sinimulan nilang kabuhayan. Hindi ito naging madali. Ilang beses siyang nagkamali sa paggamit ng laptop, ilang ulit na nabura ang kaniyang gawa sa Excel file, at minsan ay nadapa sa daan pauwi mula sa foundation sa kalagitnaan ng ulan. Ngunit sa bawat pagkakamali, mas lumalim ang kaniyang paninindigan. Isang gabi, habang naka-video call sila ni Amara, binanggit niya ang matagal na niyang plano. Gusto kong bumalik sa amin, pero hindi lang para magtayo ng shop, aniya, habang tinatakpan ng tuwalya ang basang buhok. Gusto kong magpatayo ng maliit na paaralan. Hindi yung eskwelahan na malaki, yung sapat lang para sa mga batang hirap bumaba sa bayan. Natahimik si Amara sa kabilang linya, tilang may iniisip, pero hindi tumutol. Sigurado ka na ba dyan, Elias? Mas maginhawa na ang buhay mo rito. May internet ka, may suporta. Kung babalik ka sa bundok, baka mapuno na naman ang pagsubok. Sabi ni Lolo, kahit mahirap ang landas, kung doon ka tinawag, doon ka babalik, sagot ni Elias. At sa amin, maraming batang katulad ko noon, walang direksyon. Gusto kong ibalik ang natanggap kong kabutihan. Makalipas lang 1 linggo, sinamahan siya ni Amara pabalik ng Benguet. Ngunit hindi na siya batang iniligtas noon sa gubat. Isa na siyang binatang puno ng layunin, buo ang paninindigan at dala ang pananabik ng pagbabalik. Kasama nila sa sasakyan ang 2 pang volunteers mula sa Maynila at ilang kahon ng gamit, mga reading materials, poster ng alphabet, mapang pan-edukasyon at mga notebook. Pagdating nila sa sitio, sinalubing sila ng ilang matatanda, kasama si Mang Ramon na halos mapaiyak sa saya sa muling pagkikita ng mag-ama. Anak, ibang-iba ka na. Ani nito habang niyayakap si Elias. Hindi po ako nagbago, tay. Mas natuto lang po ako. Nagpatawag agad si Elias ng pagpupulong sa barangay hall. Doon niya inilahad ang plano, ang pagtatayo ng Bulubunduking Paaralan at Kabuhayan Center, multipurpose learning space kung saan pwedeng magturo ng basic literacy sa mga bata at vocational skills sa mga matatanda. Ang kailangan lang natin ay lupa, yung lumang lote sa tabi ng ilog. Walang gumagamit niyan pero perfect yon, paliwanag niya sa harap ng mga kagawad at ilang guro sa barangay. May ilan na natuwa, ngunit may ilan ring nagduda. Paano kung wala namang magturo? Wala tayong lisensyadong guro dito, tanong ni Kagawad Terso. Magkakaroon po. Magvo-volunteer po ako. May mga kaibigan din po kami na handang tumulong. At hindi po ito formal school. Isa po itong learning space para sa community, sa mga gustong matuto at magsimula, paliwanag ni Elias. Wala bang kapalit? Tanong muli ng isa. Hindi ba kayo magpapakabit ng pangalan sa eleksyon? Wala pong politika rito. Layunin lang ang meron, sagot ni Elias na tinanguan ni Amara sa likod. Sa sumunod na linggo, sinimulan na ang pagtatayo. Gamit ang ipon ng foundation at dagdag mula sa kinita ng shop, itinayo nila ang unang silong gamit ang kahoy mula sa gubat. Siyempre, may permiso sa DEN at tulong ng barangay. Ipinako ng mga ama ang mga poste, pinakintab ng mga binatilyo ang upuan, at ang mga ina namay nagluto ng pagkain para sa mga nagtatrabaho. Ang sarap ng ganito, ani ni Aling Inday habang ipinapasa ang kalderetang manok. May ginagawa tayo para sa kinabukasan, hindi lang puro chismis. Sa araw ng soft opening, dumalumaging ang ilang barangay officials mula sa bayan. Wala mang malaking seremonya, ramdam ang espiritu ng pagkakaisa. Sa harap ng lahat, nagsalita si Elias. Noong una,
Ako lang ang batang nag-aaral sa ilalim ng punong pino. Ngayon, gusto ko kayong imbitahan sa lugar kung saan walang matanda o bata. Lahat ay may karapatang matuto. Hiyawan ang mga bata at may ilan sa mga matatanda ang napaiyak. Sa isang sulok, si Amara ay tahimik lang na nakaupo. Hawak ang notebook na may nakasulat, "Pag-asa sa gubat." Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa di kalayuan, may ilang ilegal na mga ngahoy ang hindi natuwa sa pagbabagong ito. Lalong naging aktibo ang komunidad sa pagbabantay ng kagubatan at ito'y balak nilang hadlangan. Isang gabi, habang natutulog si Elias sa lumang kubo nila, may narinig siyang kaluskos. Bumangon siya, hawak ang lumang sibat. Sa likod ng workshop, may amoy ng usok. Pagdating niya roon, may nagsisiga, malapit sa mga gamit ng paaralan. "Hoy!" sigaw ni Elias. Agad na nagsitakbuhan ng 3 anino. Naiwan ang nagbabadyang apoy. Tinapakan niya ito, binuhusan ng tubig at nagsisigaw ng tulong. Sa loob ng ilang minuto, naroon na ang kanyang ama, si Amara, at ilang kabataan. Hindi ito aksidente, aniya habang hawak ang nadampot na lighter. May gustong sumira sa atin. Kinabukasan, nag-ikot si Elias kasama ang barangay tanod. Ipinagbigay alam nila ito sa munisipyo at nag-file ng incident report. Hindi sila papayag na mapupol na naman ang pag-asa. "Anak, malakas ang loob mo," wika ni Mang Ramon habang hinuhugasan ang sugat sa binti ni Elias. "Pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kayang tapusin mag-isa. Magtiwala ka rin sa mga kasama mo." Ngumiti si Elias. "Oo, tay. Pero kahit sinong umatake sa dilim, hindi niya kayang tapatan ang liwanag ng isang komunidad na nagkakaisa." At sa gabing iyon, habang muling bumabalot ang hamog sa bundok, nakatayo si Elias sa harap ng kanilang paaralan. Sa likod niya, ang mga kabataang natutong mangarap. Sa harap niya, ang kabundufang minsang naging saksi sa kanyang katahimikan. At ngayon, muli siyang babangon, ngunit hindi na siya mag-isa. Madaling araw, ang tanawin sa kabundukan ay kadalasang payapa, puno ng hamog, huni ng mga ibon, at malamig na hangin na parang yakap ng kalikasan. Ngunit sa pagkakataong ito, isang makapal na usok ang tumataas sa himpapawid mula sa may silangang bahagi ng sitio. Pula ang silaw ng apoy sa likod ng mga punong pino at may kasamang matatalim na sigaw ng mga taong nagkakagulo. "Sunog! Sunog sa likod ng workshop!" sigaw ng isang tanod habang patakbong kinakatok ang mga bahay. Nagising si Elias sa lakas ng putok ng kahoy na pumutok sa init. Mabilis siyang bumangon, nagsuot ng tsinelas at kinuha ang timba sa gilid ng kanilang bahay. Isinuot niya ang lumang t-shirt at tumakbo palabas ng kanilang bahay. Sinalubong siya ng matinding init at ang mabagsik na amoy ng nasusunog na goma at kahoy. Pagdating niya sa pinanggagalingan ng apoy, halos lumuha siya sa nakita. Ang bahagi ng kanilang workshop na ginagamit para sa RVing classes ng mga kabataan ay tinupok na ng apoy. Ang bubong ay bumagsak na, ang mga materyales ay abo na, at ang ilan sa mga upuan ay sunog na kahoy na lamang. "Tay!" sigaw ni Elias habang tinutulungan ng ilang kalalakihang nagsasaboy ng tubig gamit ang timba. "Dito kami, anak! May isa pang dulo ng apoy. Kumakalat sa bandang storage," sigaw ni Mang Ramon. Habol ang hininga at pawis na pawis habang tinatapakan ng isang sinusunog na bahagi ng kahoy. Nakarinig sila ng boses sa kabilang bahagi ng luban. "Dadalhin ko to. May natirang mga libro." Tumakbo si Amara palabas ng silid na malapit sa apoy, may buhat na kahon ng mga aklat na gamit sa literacy program. Nakapulupot ang tuwalya sa kanyang ilong at bibig upang hindi malanghap ang usok. Sinamahan siya ni Elias at agad na inakay palabas. "Bakit nila ginawa to, Elias?" tanong ni Amara habang napapaluha sa galit. "Ginagawa lang natin to para tumulong. Wala tayong tinatapakang tao." Hindi mga sagot si Elias. Hindi niya alam kung alin sa mga dating nakabangga nila sa proyekto ang may gawa, pero alam niyang hindi aksidente ang sunog. May nagpapatunay na ito'y sinadya. Sa gilid ng nasunog na pader, may mga bakas ng gasolina sa lupa at isang sirang galon na iniwang may label pa ng kemikal. Hindi ito pwedeng palampasin, ani Elias sa sarili. Hindi tayo pwedeng matakot. Kinabukasan, tila may kulang sa paligid ng barangay. Wala ang dating ingay ng martilyo
ang tawanan ng mga batang gumagawa ng lamesa, at ang amoy ng bagong kiniskis na kahoy. Ang mga mata ng mga tao ay puno ng lungkot, pero sa gitna nito'y naroon ang pagkakaisa. Mismong araw ring iyon, nagpatawag ng emergency meeting si Elias sa barangay hall. Dumalo ang mga opisyales, ilang guro, at halos lahat ng kabataan at magulang na parte ng programa. Hindi tayo susuko, panimula ni Elias. Hawak ang larawan ng nasunog na building. Ito ang gusto nilang makita, ang matakot tayo, ang umurong tayo. Pero hindi nila alam, matigas ang ugat natin dito, mula sa bundok, mula sa lupa, mula sa mga ninuno natin. Elias, paano tayo magsisimula muli? Wala tayong pera, wasak ang building, sunog lahat ng gamit. Sabi ng isang binatang volunteer, may wala tayong pera ngayon, pero may meron tayo. Sama-sama tayo. At habang buo ang pagkakaisa, may pag-asa, magsisimula tayong muli, mula sa lupa, mula sa uling. Pero muling tutubo ang kabutihan, sagot ni Elias. Puno ng paninindigan ang boses. Kasabay nito, inilapit ni Amara ang kanilang reklamo sa DSWD at DENR. Sa tulong ng mga koneksyon ng foundation, sinimulan nilang legal na irehistro ang lote ng workshop bilang bahagi ng Community Development Zone. May mga form na pinirmahan, mga dokumentong isinumite at ilang hearing na kailangang daluhan sa bayan. Sa isang linggo ng matinding pagod, nabigyan ng pansamantalang tent classroom ang mga bata. Dito muna sila nag-aaral habang inaayos ang plano sa muling pagtatayo ng gusali. Nagdala rin ng mga luma ngunit matitinong gamit ang ilang kaibigang volunteers ni Amara mula sa Maynila. Hindi man maganda ang silungan natin ngayon, sabi ni Elias sa mga bata. Pero mas maganda ang kinabukasang nililikha ninyo. Kasi kahit sa tent lang tayo, may pangarap tayong binubuo. Sa isa pang linggo, dumating ang magandang balita na aprubahan ng DENR at lokal na pamahalaan ang kanilang aplikasyon para sa pagtatayo ng Bulubunduking Paaralan at Kabuhayan Center bilang bahagi ng Protected Local Heritage and Educational Initiative. Sa unang pagkakataon, legal at protektado na ang kanilang lupa. Hindi na maaaring galawin ng sinumang may masasamang balak. Muling sumigla ang komunidad. Sa isang panibagong groundbreaking event, bumalik ang mga dating estudyante, magulang, at maging ang ilang dating kontra sa proyekto. Walang mas hihigit pa sa lakas ng taong bumabangon mula sa abo, sabi ng matandang barangay kapitan, habang tinitingnan ang ginagawang bagong estruktura. At sa batang ito, sa batang si Elias, nakita ko ang determinasyon na minsan ko nang nakalimutan. Nagpasya ang buong barangay na sama-samang magtayo ng bagong paaralan. Hindi na lamang ito proyekto ni Elias at Amara. Ito na ay proyekto ng buong sityo. Isang hapon habang pinapahid ni Elias ang pawis mula sa noo, lumapit sa kanya si Amara. May hawak siyang isang maliit na kahon. Ano yan? Tanong ni Elias. Mga larawan, simula sa gabi ng pagsagip mo sa akin hanggang sa sunog at ngayon, ipapa-frame ko para kahit mawala ulit ang gusali, hindi mawala ang alaala. Napangiti si Elias. Salamat, pero hindi ko ikinakatakot ang mawala ang gusali. Ang kinatatakutan ko lang ay ang mawala ang paniniwala ng mga tao. Hindi mo kailangang matakot dahil habang nandito ka, hindi yun mawawala, sagot ni Amara. At habang unti-unti nang bumabangon muli ang paaralan sa gitna ng hamog at ulap ng kabundukan, muling bumalik ang tahimik, ngunit matatag na lakas ng isang batang minsang nagligtas sa isang dayuhan. At ngayon, siya ang nililigtas ng kanyang kabutihan mula sa abo ng nakaraan patungo sa apoy ng pag-asa. Ang ilang taon mula nang unang nasunog ang kanilang simpleng workshop, isang makulay at makabuluhang pagbabalik ang gumising sa buong komunidad. Ang Bulubunduking Paaralan at Kabuhayan Center ay hindi na lamang siluman mula sa ulan at araw. Bisa na itong matibay na estruktura na may 3 silid, isang silong na gawa sa kahoy para sa mga vocational training at isang maliit na library na may mga donasyong libro mula sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi na bata si Elias. Sa edad na 23, hindi lamang siya kinikilala bilang isa sa mga pinakamasipag sa buong barangay, kundi bilang certified vocational trainer. Natapos niya
ang ilang government-funded training courses sa Maynila. At sa tulong ng foundation ni Amara, nakakuha siya ng National Certificate sa Furniture Making at Basic Community Leadership. Ang dating tahimik na binatilyo ay ngayon ay isang tagapagsalita sa mga community workshops. Wala na ang kaba sa kanyang boses at kung paano siya tumindig sa harap ng mga tao ay sapat ng patunay na siya ay hindi na batang tagabantay ng bundok, kundi tagapagbuklod ng pag-asa. Elias, bati ng isa sa mga guro habang inaayos ang mga notebook ng mga estudyante. Narinig mo na ba? Nasa dyaryo ka raw. National paper daw. Napakunot ang noo ni Elias at kinuha ang tinutukoy na pahayagan. At doon sa front page, naroon ang larawan niya habang nakaupo sa harap ng mga bata. Tinuturuan ang mga ito ng basic carpentry. Ang headline, "Mula kabundukan muling itinayo ang pag-asa, ang kwento ni Elias." Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito para sa kanya. Para ito sa mga batang naniniwala na ang kabutihan ay may saysay. Para ito sa bundok na pinagmulan niya. Para ito sa simpleng buhay na tinulungan niyang itayo muli. Hindi para sa sarili, kundi para sa lahat. Samantala, si Amara ay hindi na rin ang babaeng nawawala sa kagubatan. Siya ngayon ay presidente ng isang lumalagong non-profit organization na nakatuon sa edukasyon at kabuhayan sa mga liblib na lugar. Marami na silang proyekto sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ngunit isang probinsya ang malapit sa kanyang puso, ang Benguet. Nang muling bumisita si Amara sa sitio, halos lahat ng tao ay lumabas para salubungin siya. Ang mga matatanda ay may dalang woven baskets bilang regalo. Ang mga bata ay may mga plakatang may sulat na "Salamat, Miss Amara." At si Elias ay nakatayo sa harap ng kanilang center. May hawak na bouquet ng mga bulaklak na pinitas pa niya sa gilid ng bundok. "Ang ganda mo pa rin." Mahina ngunit diretsong bati ni Elias habang inaabot ang bulaklak. "Salamat at ikaw, mas gwapo ka na." Balik ni Amara, sabay tawa. Magkatinginan sila at sa mga matang iyon ay may kasaysayan. May lobo, may apoy, may pawis, may gabi ng takot at umaga ng pag-asa. Hindi iyon ordinaryong tinginan. Isa iyong pag-amin kahit walang salita. Sa hapong iyon, nagkaroon ng isang programa. Dumalo ang ilang regional heads ng DepEd at TESDA, pati na rin ang mga representante ng foundation ni Amara. Nagsalita si Elias sa harap ng lahat. "Hindi ako propesyonal na guro. Hindi ako sikat. Isa lang akong batang lumaki sa ilalim ng punong pino. Pero sa bawat araw na ginugol ko sa pagtuturo, sa bawat kahoy na pinakinis ko, at sa bawat batang nagtangkang magsulat ng sariling pangalan, alam kong may silbi ako. At hindi ko ito mararating kung hindi dahil sa isang dalagang minsang naligaw sa aming bundok." Tumayo si Amara, halatang naiiyak habang palakpakan ang mga tao. Ilang araw matapos ang programa, isang TV crew ang dumating para sa isang espesyal na dokumentaryo. Sa interview, tinanong si Amara kung ano ang pinakamahalagang leksyon na natutunan niya sa kanyang karanasan sa bundok. "Tinanong ako minsan kung bakit ko paulit-ulit na binabalikan ang lugar na ito. Sabi nila, marami naman akong pwedeng tulungan sa Maynila o sa ibang parte ng bansa. Bakit dito? Ang sagot ko ay simple lang. Dito ako binuhay. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Dito ko nakita na kahit isang bata, kahit simpleng kabutihan, ay kayang bumuo ng daigdig." Napaluha ang field reporter. At sa susunod na linggo, naging viral ang dokumentaryo. Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa tapat na mensahe ng pag-asa. Minsang naglakad si Elias at Amara sa gilid ng ilog. Sa ilalim ng hapon na kulay kahel, nagkaroon ng isang usapang hindi pa nila nabubuksan ng buo. "Elias," bungad ni Amara, "napansin mo ba? Bawat proyekto natin, lumalalim ang koneksyon natin." "Matagal ko nang napapansin," sagot ng binata. "Pero iniisip ko baka iniisip mo lang ako bilang bayani mo noon." "Shh! Hindi kita tinuturing na bayani. Tinuturing kitang tahanan," sagot ni Amara.
At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Elias. Hindi nila kailangan magmadali. Hindi kailangan ipagsigawan. Hindi kailangan ikulong sa mga titulong nagligtas o tinulungan. Sa pagitan nila, may respeto, may tiwala, may damdaming binuo ng panahon at pinatibay ng mga pagsubok. At habang pinagmamasdan nila ang mga batang naglalaro sa ilalim ng araw, nagtatawanan habang hawak ang mga lapis at kahoy na nilikha ni Elias, alam nilang ito ay simula pa lamang ng mas malawak na layunin. Hindi lang ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa lahat ng mga nawawala at natatagpuan sa gitna ng kagubatan, sa pagitan ng kabutihan, pakikibaka at pagmamahalan. Isang umagang puno ng sikat ng araw at bahagyang ulap, muling nagtipon ang buong komunidad sa gitna ng kapatagan, malapit sa paaralang itinatag nina Elias at Amara. Sa araw na iyon, opisyal nang ilulunsad ang Tuco Foundation, isang samahang pinangalan mula sa matapat na asong minsang lumaban sa gabi ng panganib upang protektahan ang 2 taong ngayon ay naging ilaw ng buong sityo. May simpleng tarpaulin na may nakasulat, Tuco Foundation, tulong, unlad, kabuhayan, at oportunidad. Ang pangalan ay hindi lang pagpupugay sa isang alaga, kundi simbolo ng kabayanihan mula sa mga simpleng nilalang na madalas hindi napapansin, gaya ng kabutihan sa maliliit na gawa. Ang Tuco Foundation ay para sa mga batang katulad ko noon, walang sapatos, walang bag, walang direksyon. Pero may pag-asa, pahayag ni Elias sa kaniyang panimulang talumpati habang hawak ang larawang pinagawa ni Amara. Isang guhit ni Tuco sa harap ng silong ng kubo, nakabantay habang natutulog ang isang batang may hawak na aklat. Hindi lahat ng tumatahol ay kailangang katakutan. Dagdag niya, minsan sila ang unang lumalaban para sa'yo, tahimik, matapat, totoo. Maliban sa opisyal na pagtanggap ng foundation bilang legal na organisasyon, inianunsyo rin na magbubukas ito ng satellite center sa ibang mga liblib na lugar sa rehiyon. Layunin ng grupo na tulungan ang mga kabataang walang akses sa edukasyon at kabuhayan, gamit ang parehong modelo na sinimulan nila sa bundok, pagsasanay, pagbasa, pagkakaisa. Sa harap ng gusali, may mga guhit na mga batang nag-aaral, nag-uukit, nag-aalaga ng halaman. May isa pang mural na nagpapakita ng kamay ng bata at matandang magkahawak sa ilalim ng araw. Elias, hindi na ito simpleng paaralan, bulong ni Amara, habang pinagmamasdan ang mga batang pumipila para sa libreng pagkain. Isa na itong sentro ng pagbabagong nagsimula sa loob mo. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ikaw ang unang naniwala, sagot ni Elias, habang tinutulungan ang isang batang kulang sa pandinig na makapunta sa silid-aralan. Makalipas ang ilang linggo, lumawak pa ang epekto ng kanilang inisyatibo. Dumami ang mga gustong tumulong, mga gurong gustong mag-volunteer, mga negosyanteng gustong mag-donate, at mga kabataang dating tuliro na ngayon nagtuturo na rin sa mas bata sa kanila. Ang tawag namin sa sarili namin ay mga binhi ng tuko, sabi ng isang dalagitang teacher assistant. Kasi kami yung bunga ng isang sakripisyo na hindi namin nakita pero naramdaman namin. At sa puso ng lahat ng ito ay si Elias. Hindi na siya kailanman binansagan bilang bata sa bundok, kundi ama ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri, nanatili siyang mapagkumbaba. Tuwing gabi, nauupo pa rin siya sa silong ng kanyang kubo, bagamat mas malaki na ito ngayon. Bit-bit ang kanyang lumang kwaderno kung saan nakasulat ang mga aral ng kanyang lolo. Anak, minsan ay sabi ni Mang Ramon habang pinagmamasdan ang anak niyang nagpapahinga, kapag ako'y wala na, huwag mong kalimutang ang tunay na kayamanan ay hindi ginto o lupa, kundi ang mga pusong binago mo. Opo, Tay, at ang lahat ng iyon ay mula sa inyo rin. Sa inyo ko natutunan ang hindi panlalamang, ang hindi paghingi ng kapalit. Ilang buwan pa ang lumipas. Isang araw nagdesisyon si Elias na muling dalawin ang lugar kung saan niya unang nakilala si Amara. Ang bahagi ng kagubatan kung saan siya tumulong sa dalagang ligaw at halos mamatay sa kamay ng asong lobo. Mag-isa siyang naglakad sa kagubatan, hawak ang lumang sulo, may dalang maliit na supot ng pagkain at ang larawan ni Tuco na inukit niya sa isang kahoy. Pagdating sa silong ng batong nakatago sa gitna ng damuhan,
Naupo siya at tumitig sa langit. Dito nagsimula lahat, bulong niya. Dito ko unang natutunang may halaga ako, kahit isa lang akong batang igorot. Tahimik ang paligid, walang alulong, walang pananakot. Tanging hangin at huni ng mga ibon ang kanyang naririnig. Inilapag niya ang kahoy na larawang inukit kay Tuko sa tabi ng isang maliit na krus na itinayo niya noon. Salamat kaibigan. Hindi ko kailanmang makakalimutan na noong gabi ng panganib, hindi ako mag-isa. Pagbalik niya sa sentro, sinalubong siya ni Amara. Saan ka galing? Tanong ng dalaga habang pinupunasan ang pawis niya. Sa simula, sagot ni Elias at ngumiti. Makalipas ang ilang buwan, sa isang panibagong soft inauguration ng kanilang ikatlong satellite learning hub, muli silang nakitang magkasama. Isang reporter ang lumapit sa kanila, hawak ang recorder. May tanong po ako para sa inyo, Miss Amara. May balak ba kayong umalis sa larangan ng pagtulong para mag-focus sa personal na buhay? Ngumiti si Amara at tumingin kay Elias. Sa totoo lang, hindi ko na hinihiwalay ang personal sa layunin. Kasi ang layunin ko ay naging tahanan ko, at ang tahanan kong ito ay hindi ko gustong iwanan. Matapos ang event, habang naglalakad sila ni Elias sa tabing ilog, muli silang napaupo sa kanilang paboritong lugar. May hawak si Amara na sobre. Hindi ito pera, kundi isang draft ng partnership agreement sa Department of Education para gawing opisyal ang kanilang curriculum. Pirmahan natin ito, sabi niya. Alam mo, noong una kitang nakita, akala ko wala kang pakialam sa mundo. Akala ko, isa ka lang sa mga taong pansamantala. Sagot ni Elias habang pinirmahan ang dokumento. Ganun talaga, hanggang may isang taong naniniwala, at ikaw yon, sagot ni Amara. Nagkatawanan sila, walang halik, walang matinding yakap. Ngunit may damdaming buo na kahit anong unos, kahit anong paghamon, alam nilang laging babalik ang kabutihan sa sinumang matiyagang nagtanim nito. Sa gabing iyon, mula sa bintana ng paaralan, kita ang liwanag ng mga silid na may nakaupong mga batang nagsusulat. Wala ng asong lobo, wala ng sunog, wala ng pangamba. Ang naiwan ay ang alaala ng batang igorot na minsang tumulong sa isang ligaw na dalaga at sa isang buong mundo na kalaunay iniligtas ng kabutihan niya.